Ayan, good morning, good morning, good morning guys. At day 2 po tayo dito sa Mount Olis, dito po sa Atok, Benguet. At ito po ang kumbaga paggising nyo sa umaga, ang tatambad po sa inyong paningin ay ito po kagandahan po ng mga mountain po dito. Ito po guys, so tingnan nyo po kung gaano kaganda ang mga mountain dito. Ayan. Siyempre, ayan po si Red Doben. No? Shout out. Anong experience dito, Daddy? Ay grabe, yung naranasan ko dito yung mapdi sa kamay. Mapti sa kamay, no? Oo, tsaka Tapos, hindi kaya. napansin ko lang di, ang grabe mamula-mula yung pisngi mo. Oo, hindi kaya Hindi ng ka. mga edad, mga Edad 55, 50. 60 o hindi kakayanin. Hindi kakayanin yung lamig na, sobrang Grabe, lamig. mga bandang alas 2, hindi na Alas kami 3. nakapag-vlog kasi puro lubat na kami. Oo. Ayan. So guys, ito po, napakaganda po. Papakita ko lang po sa inyo kung gaano po kaganda ang mga dito. Ay, grabe. Kung napapansin niyo po ito, paligid po ito ng mountain. Ayan, no. Na tinataniman po nila. Yan po yung mga tanim. No, parang rice terraces. Yung dating po, no, parang rice terraces. Ayan, no. Imagine niyo po, ay, yung bundok po na yun, no. Yun, doon. At siyan po, ay puro tanim po yan ng gulay. No, ayan po, napakaganda po dito, grabe. Sobrang ganda po. Ayan po, oh. Puro bundok po dito, pero itong pinuntahan po natin ng Mount Olis is, so pangalawa sila sa pinakamataas sa Atok. Dito lang sa barangay. Ayan guys, kung gaano po kaganda dito. Ang sabi kahapon, pangatlo yata sila sa pinakamataas. So ayan guys, tayo doon sa taas. Doon po kami natulog ha. Ito, umihi lang ako. yung si ang hirap lang dito guys. Yung CR kasi nandun. Ayun, nandun yung CR. So every time na iihi ka, pupunta ka doon. So umihi lang ako. Pagkagising ko, syempre nagwiwi tayo. Ang dito po tayo natulog. Doon po sa napakataas po na yun. Actually, ano yun, pangalawa sa pinakamataas. Hindi na namin sinubukan panikin yung summit. Ayan o. This way to summit. Olis summit. So, ito po yung paligid dito. Napakaganda po guys. Sobra. Napakalamig. Ayan, yung palibot na yan na puro mountain. Tingnan nyo naman po kung gaano ka. Ayan o. Ayan. Puro mountain po yan. At pasalamat po tayo. Sumikat na po si Haring Araw. Ayan, si Haring Araw. Kasi kung hindi, napakalamig po talaga. Diyos ko po. Pero pag umahangin po, katulad ngayon, mahangin, napakalamig pa rin po ng hangin. Diyos ko po guys. Sa totoo lang po, dinaig po, no? Dinaig po nitong Mount Olis. Itong dito sa Atok. Yung ilang beses na rin po naman tayo, no? Ilang beses na rin po tayo nakapag-Europe. Nag-Germany po ako. At nakarating na rin po ako ng Italy. Wala pong sinabi sa lamig. Ang kaibahan lang po no sa Europe, no, like sa Germany at sa Italy, nag-snow. Pero kung i-consider po natin is yung level po ng lamig, grabe po ang lamig. Sa totoo lang po, no, sabi nga po nung may-ari nagni-negative din daw po dito. So, ayan. Papanik po tayo ngayon. Medyo hinihingal na ako. Kasi papanik na, ayun na si Red. Oh. Ayun na si Red, inunahan na ako. So papanik po tayo doon sa pinuntahan po namin na pinag-campingan namin. Nag-camping po kami doon. Nung gabi, doon po kami natulog. First time po nangyari sa akin na nag-camping. Katulad nga po ng sabi ko, grabe po yung experience ko dito. Namin ni Red. Si Red sanayan sa gubat, sa bundok. Ako first time po nangyari yung level ng lamig na naramdaman ko. Kasi nga po, kami po ay naka-tent lang. Unlike naman po nung pumunta ako ng Germany at Italy, may heater po yung mga bahay doon. So, pag nasa loob po kayo ng bahay, no problem kasi meron naman pong heater. At kung lalabas naman po kami, kahit nung time na nandun ako, may snow. Ang mga coat po doon, talaga namang grabe din, no? Meron pang mga coat doon na talagang may init na nilalabas, no? So, tayo naman naka-regular jacket lang tayo ngayon.
Dahil hindi ko naman po akalain na ganito talaga pala kalamig. So ayan po, no. Ayan, dito nagtatanim sila. Itong tanim po nila dito, strawberry po ito. Grabe po talaga. Napakaganda po dito. Highly recommended po itong lugar na to. Ayun si Red. Papanik po tayo ngayon, naglalakad po ako. Sabi niya to all our valued visitors, no picking. Ayan, please ask assistance from the owners of strawberry. Ayan. Kasi yung iba daw kumukuha lang. So no picking daw po, no? As ng permission sa owner. Yan po, ang sarap po ng kanilang mga strawberry, no? Na pinatikim tayo kahapon. Pagdating namin, pinatikim po kami. Ano po ito? Kakaibang strawberry. Ang crunchy niya, no? May pagka-crunchy siya na kahit hilaw pa siya. Ang tamis. Ito yung strawberry nila. Binabalutan nila kasi nga minsan nagyayelo. Nagpo-frost. Hello po. Ay, good morning po. Ayan. Good morning po. Bakit po may balot na plastic po yung ilalim? Yan para po hindi ano ng lupa yung bunga. Ah. Kasi amoy lupa na yung bunga pag Kaya binabalutan. Pang-protection po. Ay, thank you po. Oh, tingnan nyo, binigyan na naman po ako ni nanay. Thank you so much po, nay. Ayan po, tingnan nyo po. Mamaya, bibili tayo, guys. Gusto ko ako yung may, di ba, no? Strawberry picking, no? Kayo po yung kukuha. oo. Di ba? Ayan, si nanay. Pagbibili tayo mamaya. Kasi kahapon nakita ko yung bumibili, sila yung namimitas. Kayo po yung naka-tent dyan. Opo, kami po yung nandito nakatent. Ayan. Kayanan niyo ang lamig. Ay, naku po, hindi po. Grabing lamig. Ayan si Kailangan nanay. ng 10 jacket. Kaya nga, kailangan Kumot. patong-patong na 10 jacket at 4 na kumot talaga. Totoo po yung sinabi ni nanay. May medyas, may bonnet. Opo, may medyas, may bonnet. Ay, grabe. Sobra po talaga lamig. Hindi po nagbibiro si nanay. Totoo pala yun. Totoo pala yung sinabi niya na kailangan ng 4 na kumot at 10 jacket. So, grabe po. Ayan, binigyan niya po tayo ng strawberry. Kahapon din binigyan tayo. Si Hector yung nagbigay sa atin. Ayan, ito po yung strawberry dito, oh. Tignan nyo, guys. Ito, akala nyo hilaw pa, itong puti. Pero napakatamis na rin po niyan. Sobrang tamis. Scrunchy. Tignan nyo naman, guys, kung gaano kaganda dito daw yung view. Grabe. Di ba? May in love po kayo sa ganda ng dito, tanawin. Oh. Maganda dito, magtayo ka ng bahay mo eh. Tapos pag may edad ka na, di ka na bababa ng bundok. Doon ka na. Doon po tayo nag-tent. Ayun. Yun po yung tent natin. Nakakahingal. So napakaganda po dito, guys. Grabe, tingnan nyo naman yung mga bundok, oh. Sobrang ganda po. Ayan. First time ko po na-experience to. Grabe. Napakaganda po. Ang weather, sabi ko nga po, grabe, hindi ko makumpara nung nasa Europe ako kasi nung nasa Germany ako, nasa Italy ako. Kasi sa totoo lang po, hindi ko po na-experience yung ganong kalamig na hindi ako makatulog dahil sa lamig. Dahil isa lang naman kumot yung dala namin ni Red at nakatatlong patong lang po ako ng sweater. Ayan. 3 patong lang. Meron akong t-shirt sa loob, may isang jacket at another jacket. So, 2 jacket lang yung dala namin. Hindi ko naman po ina-expect na totoo pala na ganito kalamig dito sa Autok. Grabe itong Mount Olis. Ayan o. Yung iba po, doon po sila nakapag-tent. Doon sa taas pa. Meron pa po kasi doon sa taas. Yung taas po na yun po yung summit. Yun po yung peak. Kaya lang, nung dumating kami kahapon, puno na. Punong-puno na po doon. Kaya, dito na po kami nakapag-tent. Ayan, 2 po kami dito na nakapag-tent. Pero, nagtitent naman talaga dito. At ang kagandahan dito, may ilaw paggabi. Ayun po, doon yung summit. Oh. Ayan, doon yung summit. Marami pong nagtitent doon. Marami pong nagtitent doon, kaya
Grabe po talaga, grabe. Kaya nga sabi ko, grabe na talaga to. Ayan po, tingnan nyo naman po. Guys, tinataniman nila ng pechay, repolyo, strawberry, lahat po yan, taniman po yan. Yung mga bundok po na yan. Taniman po. Imagine niyo po kung paano nila tinataniman, di ba? So, ayan po, yung Mount Olis, ayan. Welcome to Mount Olis. Ayan po, napakaganda po. Tingnan nyo, doon may nagtitent po doon, Ayun. Yun, So, hindi na po namin tinry ni Red Noveno na doon kami mag-camping kasi napakataas. Yung iba po doon, nandun po sila nakatent. Ito yung pinaka-summit, ayan. Hindi na namin inattempt. Nakasumpo ako 10 minutes na panikan pa po yan. So, mula dito sa kinalalagyan namin, 10 minutes pa po kami papanik dyan. Nakasum lang po ako. Pag hindi po ako nakasum, ito po yung kakalabasan yan. Ayan. So, yan po. Nakasum lang yung camera natin. Grabe po talaga. Ang ganda-ganda po dito, guys. Highly recommended po itong Mount Olis. Kung sa mga gusto pong mag-camping dyan, ma-experience nyo po. Experience nyo po itong na-experience namin ni Red Noveno. Sabi ko nga, bakit ngayon ko lang to ginawa? Kung kailan nasa golden years na tayo. Ako po ay 52. Ngayon pa natin to na-experience yung ganito. Na sobra-sobra po talaga. Grabe po talaga yung ganda. Pero napakalamig naman po, Sobrang lamig talaga. Ay, grabe. So, ayan po. Napakaganda po dito. Highly recommended. Ayan. Bagong gawa lang to, Nay, sabi ni Hector. Ngayong March lang. Ngayong March lang po ito nilagay. Ayan. Meron silang nilagay dito. Ayusin pa sana kailangan wala kayong gagawa. Ayan. Ang ganda dito, Nay. Grabe. Saan kayo na? Sa Manila pa po kami galing. Saan sa Manila? Sa Batasan, Quezon City. Quezon City. Opo. Ayan. Sabi ko, napakaganda po. Grabe. Sabi ko, sinasabi ko nga po sa mga viewers ko na galing na rin po ako ng Europe, ng Germany, ng Italy. Pero grabe po. Iba po yung lamig dito. Kailangan, sabi nga ni nanay, kailangan yung 10 jacket at saka 4 na kumot. Na makakapal. Na makakapal pa daw, Grabe, Nay, salamat po, Na-experience natin to. Napakaganda po sa mga gusto pong pumunta dito. Ayan. Actually, napanood po namin to kay J4. Kay G4. Opo. Mula nung nagpunta si G4 dito, marami nang gustong Talaga po? experience. Opo. Sa kanya rin po namin napanood kay J4. Kaya lang doon sila nag-tent, di ba? Doon sa Toktok. Oo, doon. Ay, kayo dito. Opo, dito po kami. Kasi marami na po doon kahapon. Halos puno na rin. Kaya sabi nung asawa ko, dito na lang kami sa baba. Ayan, ang ganda po. Grabe. Ay, mas malamig po doon. Ay, tignan yung Ay, lalo na doon. Kasi diretso. Oo nga, yung hangin talagang, at least dito may cover pa kami. Ay, grabe pala. So, mas super lamig din daw pala doon. Buti na lang hindi umulan. Kaya nga. Pero nung hapon po, umambon. Oo. Umambon nung hapon. Buti na lang hindi lumakas. Hindi lumakas, oo nga po. Kaya- Lang nag-aalala si Jeffrey, kaya dinala yung mga... Oo nga, kaya nilagyan niya kami ng extrang Kasi baka nga daw po umulan. Kasi last time may nag-tent, umulan ng malakas. Mm-mm. Basang-basa sila. Basang-basa sila. Hindi na sila natuloy. Basang-basa sila umuwi. Di bali na, hindi natin expect. Sabi niya. Mabuti na lang pala, hindi lumakas yung ulan, ambon lang. So, ayan, si nanay. Salamat po, Nay. Thank you po. Ayan. Ayan. Kakain muna tayo, almusal. May sunog ata sa paligid. Parang, Forest fire yata. Yung mga nandun. ay, ganun po ba yon? So daw, hindi daw masyadong clear yung mga mountain. Ayan po guys, grabe dito, ang ganda-ganda nakapaligid sa atin mga mountain. Sa kabilang side po ito ngayon nandito na tayo sa kabilang side. Ito po naman yung kabilang side. Ay grabe. So ngayon ko lang to nakita. Kasi kahapon, nandun lang ako nakapokus sa kabilang side. So ito po yung kabilang side. Ayoko masyadong umano kasi bangin na po ito. Ayan bangin na po yan. Ito, bangin na to. So hindi tayo masyadong lalapit. At nakakatakot. Ayan po. I-zoom ko po yung camera natin Kasi hindi po tayo naka-zoom. Yung konti. Ayan.
Ay, grabe. Kung nakikita nyo guys, ayun, merong mga tao sa baba, oh. May mga bahay po doon sa baba. Tapos, ayan po, oh. Grabe, ang ganda po. Ito yung kabilang side. Ayan. Tapos, ang babait din po nung may-ari. Si nanay po yung may-ari, no? Si nanay. Tapos, yung nag-asikaso sa amin kahapon yung anak niya. Ayan guys, ang ganda po dito, oh. Grabe, ang ganda. Kaya lang, syempre, pag may edad na po tayo, pero si nanay nakakabilib, eh. Talagang baliwala lang sa kanya yung pagpanik-panaog, eh. Talagang panik-panaog siya mula doon sa baba. Papanik dito. Sine-check din niya yung mga nagka-camping dito, guys, no? Ayun, no, tingnan niyo, may tanim doon ng strawberry yata yun, no? So, zoom out ko po, guys, ha. Zoom in po tayo. Ayan, ayan po siya pag naka-zoom out. So, ayan, si Red Noveno, luluto na. Ano kaya ang niluluto ng ating chef? Ayan, yung chef natin. Ito yung ating tent. Nilagyan nila tayo ng extra na bubong kasi kahapon umaambon. Ayan. Chef, ano niluluto mo, chef? Makdo. Makdo. Ay, nagluluto si chef ng makdo. Chicken nuggets. Chicken nuggets. At saka itlog. Oh. Pritong itlog o nilagang itlog. Kape. Uy, magkakape muna kami. Daan mo na. Binigyan ako ni nanay ng strawberry. Daan mo na kayo at makapagkape. Sige po, pakape po ako. Ayan, magkakape tayo guys. Ayan, may setup po kami dito. Ayan, syempre may upuan tayo. Ayan, ay nakatugtog pala si, nagtutugtog pala. So guys, mag-off muna ako kasi tutugtog pala sila doon sa kabila. Baka mag-copyright tayo. Ayan, ganda dito, oh. Diyos ko po. Tingnan nyo naman yung paggising nyo, yung makikita nyo, oh. Ganito kaganda yung makikita nyo paggising nyo. Oh, ay, Diyos ko po, bangin na pala to, oh. Oh, tingnan nyo naman po, oh. Kagabi, hindi na natin to napansin, eh. Nung dumating tayo, nandun ako nakapokus sa kabilang side, eh. Tingnan nyo po, oh. Diba? Ang ganda. Ay, grabe, sobrang ganda po. Ang lakas ngin, ang lamig. Ay, grabe. Tapos ito, bangin na to. Imagine niyo guys, oh. Ito na yung pinakalas na tapakan, tapos bangin na yan. Yung mga halaman na yan, bangin na yan. Babaksak ka na dun. So, napakalalim. Ayun dun. Dito pa pinili ni Red na mag-tent. Kaya kagabi niloloko ko siya, sabi ko, di, baka mamaya pagising natin, nandun na tayo sa bangin. Pakalalim. Ganda, grabe guys. Ang ganda dito. So, ayan, oh. Magkakape muna kami. Ayan yung aming kanin. So, ayan, kape-kape muna tayo. Tara po. Ayan. Almusal muna tayo, Daddy. Tara po, mag-aalmusal po muna kami ni Red Noveno. Ayan. Papainit niya yung ulam namin. Meron pa kami natira kagabing ulam, eh. Baka panis na yan, di. Kagabi pa yan. Di pa? Ayan yung aming tent, guys. Diyan kami natulog. Kasi ayan, may upuan kami. Napakaganda pong setup. Ayan. Tapos may ilaw po doon. Actually, may ilaw. Ayun. Yung may malaking solar. So, paggabi may ilaw. So, ang ganda. Wow, sarap ng hangin. Guys, napakasarap po ng hangin. Sa totoo lang. Hindi po ako nagbibiro. Napakaganda po dito. Kakaiba, no? Panibagong experience sa amin ni Red Noveno. Itong experience po namin ngayon. At grabe po talaga yung sarap. Although napakahirap kagabi matulog dahil napakalamig. Sobrang lamig. Pero grabe naman yung experience, no? Ihalo ko na. Sige, sige di. Bahala ka na, ikaw ang chef eh. Ayan, so yan. Almusal lang po muna kami ni Red. Ayan, yung ating chef nagluluto na. Meron tayong pang-imagas, binigyan tayo ng strawberry ni nanay. Ayan, no? So, ano muna tayo? Ready muna tayo. Timpla ko ng kape. Ano muna tayo? Almusal po muna tayo.
So, ayan na po ang masarap na luto ni Katropang Red. Nagsangag pa po siya ng kanin, no? Tapos may itlog po tayo. Ayan, sarap. At yung natira nating ulam kahapon, kagabi pala, yung adobong pusit. Ayan, hinalo na rin niya doon sa kanin. Sarap po ng ating almusal. Yan po, samahan niyo po kami na mag-almusal ni Red Noveno. At tingnan niyo naman po yung paligid, no? Habang tayo ay mag-aalmusal. Ayan, ang sarap ng ating pagkain. Ay, grabe. Grabe talaga. So, ayan, may kape pa tayo, at may dessert na strawberry. So, ayan, tara po, kain po tayo, guys. Ayan, si Red Noveno, kumakain, habang nakasilip, nakatanaw sa napakagandang background, scenery dito sa ating kinalalagyan po ng ating tent. Ayan po, ang napakagandang tanawin dito. Napakasarap ng pakiramdam yung habang kayo po ay kumakain. Ayan, si Red Noveno kumakain. Nakatanaw sa napakagagandang tanawin, no? Yung mga bundok at napaka-fresh na hangin. Ayan po, no? Fresh air. Tapos nag-aalmusal kayo at ganito ang makikita nyo. Napaka-ano po talaga, napaka-refreshing po, no, ng pakiramdam. Yung kakaibang experience po na naranasan po namin dito sa Mount Olis po ay syempre, ano na po yan, forever na pong nakatatak sa atin yan, no, na experience po natin to. Sabi nga nila huli man daw at magaling naihahabol din, no, kahit na may edad na tayo na naka-experience ng ganitong camping, kahit papaano po na-experience pa rin po natin, no. Mahirap na nga lang, no, sa edad natin. Medyo mahirap na dahil nasa golden years na tayo. Mahirap nang pumanik at ang tuhod nananakit-nakit na. Pero at least na-experience pa rin po natin, guys, no. Bago man lang tayo nag-edad 60 at talagang hindi na tayo makakapanik ng ganito kataas. Okay, guys, so ngayon po ay paalis na po kami dito sa Mount Olis. Ayan po. At ayan, naka-impake na po tayo lahat. Nandito na po lahat. Unan, yung beddings na ginamit natin, everything nandito na po. Set up na. Hinihintay na lang natin si Red. Ayun, yung huling hakot. Ayun, si Red Noveno. Ayan, guys, pababa na. Yung huling hakot, tsaka yung basura. Kailangan kasi yung basura natin na ginamit o na mga basura natin, katulad nun yung hawak niyang plastic. Basura po yan. Dadalhin po yan doon sa harap. So, ayan, siya na lang po hinihintay natin at all set na po tayo. So, biyahing Sagada na po tayo. Ayan. So, time check po muna tayo. Time check. 10:41. Ayan, 10:41 at huling silip sa napakagandang lugar po ng Mount Olis. Ayan, no. So, ayan guys, biyahing Sagada na po tayo ni Red Noveno. Ayan, 10:41 time check. At 2 hours daw po from dito sa Atok. No, from manggagaling na po tayo dito sa Atok. So 2 oras daw po yung biyahe papuntang Sagada. So darating po siguro tayo doon ng mga alauna uli, no, mga 1:30 or 2 kasi syempre may stopover pa tayo, magla-lunch pa tayo. So ayan, samahan niyo po kami muli ni Red Noveno sa aming day 2 na travel vlog. Ayan, ang ating next destination po is Sagada. And then after Sagada po ay pupunta na po tayo ng Banawe. So maraming pong salamat, guys, sa pagsama nga sa amin ngayon sa aming first destination dito po sa Atok, Mount Olis. Tara po, samahan niyo po kami muli sa Sagada. Tara po.